Magandang araw sa inyo mga kapuntos. Meron ba kayong nakakatalakayan sa social media? Sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube, comments? Na mula sa iba't ibang sekta ng pananampalataya at napapansin ninyo na tila mahuhusay sila at bihasang bihasa. Samantalang kayo naman, medyo tagilid at medyo kulang palang ang nalalaman. Well, mga kapusos, hindi yan problema. Sapagkat sa kakapanood ninyo dito sa ating programa sa Straight to the Point, initiyak ko sa inyo na may panlaban na kayo. Sa loob lamang ng ilang minuto ay malilinawan na kayo. At tinitiyak ko sa inyo na sa dahan-dahan, gradually, may panlalaban na kayo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button, the notification bell, para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Dito sa ibabaw ng mundo ay may nagsusulputan na iba't ibang sekta ng pananampalataya. Dahil dito ay marami na sa mga Katoliko ang nalilito kung ano ba talaga ang totoo. Straight to the point! Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Narito na ang ating programa kung saan direktang sasagutin ang bawat katanungan, maging ang pangbabatikos ng ibang sekta ng pananampalataya. Straight to the point! Straight to the point! Okay, magandang umaga po sa inyong lahat mga kapuntos. At sa pagkataong ito, may tatalakayin po ako saglit na isang video. Ito ay nakuha natin sa isa sa mga mga member ng Dating Daan na nagsisend ng ng kay Ate Severina ng mga information about Dating Daan. And then ako'y nabigla kasi yung isa sa mga sinenyang video is video pala ni Efren Yap de la Peña ng CFD Cebu. Hindi ko naman nakalain na may ganun palang video pala. Ang hinahanap ko na lang yun na lang kay Alvin Gitamundok, kung saan siya daw ay nagtanong daw kay Eliseo Soriano, no? So, ang nasa akin ngayon, ito ay yung video kung saan si Efren Yap de la Peña ang nagtanong kay Eliseo Soriano. So, gusto kong talakayin ito, saglit lang, para pansin natin kung ano yung mga kaganapang nangyari sa video na ito. Narito ang naturang video. Play natin. Ito po siyang follow-up question kung pwede raw. Sige. Sige Follow po. up, Brother Eli Soriano. Sabi mo kanina, hindi ang Iglesia Katolika, hindi si Kristo ang founder. Ganun. Parang kinokopya si Brother Sok Fernandez. Sabi mo kanina na eto magandang tanong ni magandang tanong ni De La Peña dito. Kaso nga lang sa pag-i-imitate niya kay Brother Sok Fernandez, kaya nawala siya sa katanungan niya mismo. Pakinggan niyo Kung mayroon kong mabasa sa banal na kasulatan, Yan. Meron kong mababasa sa banal na kasulatan. sa Griego, na si Kristo ang nagtayo ng Iglesia. Yan. Doon siya nawala. Kasi yung sinabi niya, nagkipag-show, gusto niya atang hamunin ng showdown si Eli Soriano, pero yung kanyang nabanggit na words, hindi na idugtong yung Katolika. Iglesia lang nilagay niya.
Hindi niya, para bang na ano niya, na underestimate niya si Eliseo Soriano. Mukhang in-underestimate niya yata dito. Iglesia lang sinabi niya. Ang naging resulta, hindi pumanig kay Efren Yap de la Peña ang sitwasyon. Tuloy natin ha. Sa ngayon ka, na hindi ka nagsabing totoo kung mabasa ko sa Greek New Testament? Yan. Sa Greek New Testament. Ang ibig sabihin ni Efren Yap de la Peña dito yung nakalagay sa Gawa 9:31. Yung Hemenon Ecclesia Catholis des Judayas kay Galalias kay Samarias kineremenoy ko domini. Etong tinutukoy ni Efren Yap de la Peña dito. Kaso nga lang, ang binanggit niya kasi iglesia lang. Wala siyang dinugtong na iglesia katolika. Yan nangyari, hindi pumanig sa kanyang sitwasyon. Tuloy nyo. Na si Kristo ang nagtayo ng iglesia? Hindi po ako tutol to. Naniniwala ako si Kristo ang nagtayo ng iglesia eh. Yun. So, nangyari dito, sumang-ayon si Eliseo Soriano, pero hindi sa, sa gustong ipalitaw ni Efren Yap de la Peña na sa Gawa 9:31. Tingnan nyo ha. Hindi po ako tutol. Wala naman ako sinabing hindi ako naniniwalang si Kristo ang nagtayo eh. Si Kristo nga po ang nagtayo. Sabi niya kay Pedro, upon this rock I will build my church. Yan. So, hindi nagamit ang binabalak ni De La Peña na Gawa 9:31 kasi ang binanggit lang niya, ano kung mabasa ko, na ayon sa banal na kasulatan sa Greek New Testament ng Iglesia, tatag ni Kristo. Aminin mo ba na hindi ka nagsasabi ng totoo? Mali yun. Sana dinugtungan mo na lang Iglesia Katolika. Pero take note, walang binabanggit sa Gawa 9:31 na tinayo ni Kristo. Ang nakalagay sa 9:31, yung iglesyang tatag ni Kristo, lalaganap sa buong mundo. Lalaganap. Yun nakalagay doon. Pero wala kang mababasa doon na tinatag ni Kristo. Pero yung iglesyang yun, understandable na yun, na yun ay tatag ni Kristo. Pero wala siya binanggit na katolika. Ang sabi niya lang iglesia. Pag nabasa ko sa banal na kasulatan, sa Greek New Testament, ng iglesia, tatag ni Kristo. Aminin mo na hindi ka nagsasabi ng totoo. Wala. Para sa akin, walang point yun eh. Dahil kahit sinong ministro, kahit sinong pastor, kahit sinong tagapangaral ng ibang sekta, kung sabihin mong si Kristo ang tatag ng iglesia, wala silang tutol doon. Pero there's something wrong pala dito kay Eliseo Soriano. Oh, napansin ko rin. Kasi sa paniniwala ni Eliseo Soriano, ang nagtayo ng iglesia hindi si Kristo. Hindi si Kristo. Ang nagtayo ng iglesia yung Ama. Yun ang kanya paniniwala dito. Sa Matthew 16:18, hindi si Kristo nagtayo kundi yung Ama. Dito, nakita ko, mayroon din palang bad shot si Soriano. Kasi dito, inamin niya na wala siyang tutol na si Kristo nagtayo ng iglesia. Wait lang. So, sa pagkakataong ito, mukhang nataga ni YD Soriano sa bato ka. Hindi na malay ni Soriano ito. Sabi niya, wala siyang tutol. Pero opisyal na katuruan ng MCGI na hindi si Kristo ang nagtayo sa Matthew 16:18, kundi yung Ama. Maganda ito. Maganda gawing reference tong video na ito. Pag may nakasalubong tayo na MCGI ang sasabi, hindi si Kristo ang nagtayo dyan. Kung mapakinggan mo, iparinig ko sa iyo, sinabi ni Soriano, si Kristo ang nagtayo, aminin mo, mali ka. Abangan natin yan. At ituloy na ito ng video. And the gates of hell shall not prevail against it. Huwag kayong magkamali, mga kababayan. Ito po. Para makapasok ka sa langit, ano gagawin mo? Yung katwiran, di ba? Yung aral. Yung aral kasi, yung katwiran, yun ang pintuan papunta sa langit eh. Sabi ni Soriano,
Yung aral daw, yung katwiran, yun daw ang pintuan pupuntang langit. Talaga? 118 of the book of Psalms, 19. Buksan sa akin ang mga pintuan ng katwiran. Papunta sa langit, ang pintuan, katwiran. Yan. So, ginamit niya ang awit 118-19. So, ating i-double check ang naturang talata kung tama ba ang pagkakasabi ni Soriano doon. Ating simulan ng pagbasa niya, Salmo 118, ating simulan dito sa 1. Yan. Para maunawaan natin yung sinasabi ng talata, baka kako tumugma, no? Kung na ang pintuan sa papuntang langit ay ang pintuan ng katwiran. Basahin to. Pasalamatan ng Panginoon dahil siya ay mabuti. Ang kanyang tapat na pag-ibig ay walang hanggan. Ang lahat ng mamamayan ng Israel ay magsabi, ang kanyang tapat na pag-ibig ay walang hanggan. Ang lahat ng mga angka ni Aaron ay magsabi, ang kanyang tapat na pag-ibig ay walang hanggan. At ang lahat ng may takot sa Panginoon ay magsabi, ang kanyang tapat na pag-ibig ay walang hanggan. Sa aking kagipitan, dumulog ako sa Panginoon at ako'y kanyang sinagot at iniligtas. Kasama ko ang Panginoon kaya hindi ako matatakot. Anong magagawa ng tao sa akin? Kasama ko ang Panginoon, siya ang tumutulong sa akin. Makikita ko ang pagkatalo ng aking mga kaaway. Mas mabuting manalig sa Panginoon sa halip na magtiwala sa tao. Mas mabuting manalig sa Panginoon sa halip na magtiwala sa mga pinuno. Napaligiran ako ng maraming bansang kaaway ko. So, anong sasalita dito? Propeta David. Napapaligiran siya ng maraming bansang kaaway niya. Ngunit sa kapangyarihan ng Panginoon, sila'y tinalo ko. Tinalo niya yung mga kalaban niya, no? Totoong pinaligiran nila ako. Ngunit sa kapangyarihan ng Panginoon, sila'y tinalo ko. Sinalakay nila ako na parang mga pukyutan. Ngunit sila'y napatigil agad na parang sinusunog sa nadayami na madali lang mapawi ng apoy. Dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, sila'y tinalo ko. Puspusan nila akong sinalakay at halos magtagumpay na sila. Ngunit tinulungan ako ng Panginoon. Ang Panginoon ang aking kalakasan at siya ang aking awit. Siya ang nagligtas sa akin. Naririnig ng masayang sigawan ng mga mamamayan ng Diyos sa kanilang mga tolda dahil sa kanilang tagumpay. Ang Panginoon ang nagbigay sa kanila ng tagumpay sa amamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng Panginoon ang nagbibigay ng tagumpay. 17. Hindi ako mamamatay, sa halip ay mabubuhay, at isasaysay ko mga ginawa ng Panginoon. 18. Kahit napakatindi ng parusa ng Panginoon sa akin, hindi niya niloob na ako'y mamatay. 19. Buksan niyo ang pintuan ng templo ng Panginoon para sa akin dahil papasok ako at siya'y aking pasasalamatan. Ang pintuan pala ng katwiran, ito ay pintuan ng templo. Itong pintuan ng templo ba na tinutukoy sa awit 118-19, papuntang langit ba to? Ha? Sabi ni David, buksan niyo ang pintuan. May inutos na siya, buksan niyo ang pintuan. Dahil papasok siya sa pintuan ng templo ng Panginoon upang siya'y pasalamatan. Si David ba nang sabihin niya ito, siya'y papasok na sa langit? Si David ba nang ito'y sabihin niya, siya'y papasok na sa langit? Hindi. Hindi nangyari yun. Kaya yung context ni Eli Soriano sa talatang ito, palpak. Ha? Palpak ang unawa ni Eli Soriano sa awit 118-19. Yan ang hirap. Yan ang hirap pag ang puro ng relihiyon, puro private interpretation. Ha? Etong mahirap dito. Ang paliwanag ni Soriano, hindi tugma. Sabi kasi niya, ang pintuan para makapasok sa langit, ang pintuan ng katwiran.
Pero yung binasa niyang pintuan ng katwiran, pintuan na pala ng templo yun. At ang pintuan ng templong yun, pag pumasok ka doon, saan ka mapupunta? Natural, sa loob ng templo. Ha? Sabi ni David, buksan niyo ang pintuan. Pinagbuksan ba siya? Pinagbuksan ba siya? Natural, pinagbuksan siya. Nakapasok siya. Nang panahong pumasok siya, langit na ba yun? Kaya dito, mali yung unawan ni Eli Soriano dito, ano? Mali. Papunta sa impyerno, anong gates? The other way round, yung kasalanan. Gusto mong pumunta sa impyerno? Ang papunta sa impyerno, kasalanan. May pangako si Jesus Christ, I will build my church. The gates of hell, yung kasalanan, yung kasamaan, shall not prevail against it. Kaya kung ang sino man iglesia, nag-aangkin sila sa Diyos, nag-aangkin ka sa Diyos ka, nandyan ang lasingan, nandyan ang sugal, nandyan ang pambababae, nandyan ang panlalalaki, nananaig sa'yo ang pintuan ng impyerno. Mali! Mali, mali, mali. Sobrang mali ito ni Eliseo Soriano. Bakit? Kapag ang iglesia mo doon, nandiyan doon yung lasingan, yung kalaswaan, yung basta, etc., etc. Kung nandiyan daw, aba, yan daw ang pintuan patungo sa impyerno. Mali. Parcel na pod. Saan na po ang parcel naman pod? A few moments later. Talagang anak ko talaga, kung ano-ano yung order. Kaya hindi makapag-ipon kasi order ng order. Marami siguro pera, ano. Yan. So, ituloy yung yung mga pinagsasabi ni Soriano dito. Mali. Sabi niya, yung iglesia daw na nandoon yung lasingan, nandoon yung mga bisyo, yun ang pintuan papuntang impyerno. Mali. Wala namang perpektong iglesia sa lupa. Normal lang na pag nagkasala yung membro siya mananagot. Hindi pwede ipanagot mo yung buong iglesia. At wala rin namang turo sa iglesia katolika na maglasing kayo. Na mga lunya kayo. Ano pa na mag-adik-adik kayo. Ito ang diferensya pag ang tagapangaral bulaan. Kapag ang tagapangaral sinungaling, yung mga membro niya panatik sa kanya nangongopya rin. Tingnan mo ha. Dahil sa palamura nilang leader, pati si Almasora palamura din. Oh. Dahil sa mapatutsada nilang leader, si Almasora patutsadahin rin. At dahil sa bakla nilang leader, pati si Almasura nag-a-acting bakla na rin. Tingnan nyo ang kilos ni Almasura. Tingnan nyo pag siya nagsalita. Ha? Yung mukha niya, tulog. Kasi yung mga debate niya. Obserbahan nyo yung gesture niya, yung kilos niya. Pati ba naman picture na kasama niya, nakaganon pa naman siya. Oh, ayan o. Baka sabihin nyo, ako'y naggumagawa ng kwento. Eh, di ati pakita yung hindi ko pala pwede mabuksan pala dahil nasa kabilang page pala niya si Ninyon. Oh? So, yun ang malaking problema doon. Sabi ni Warlito, bro, tumahimik ang estate. Natural, tumahimik sila. Binulgar sila ni Ray Muncardo ba yun? Sino yung nagbulgar sa kanila? Mga sinungaling na mga SDAs. Tinuto pa daw ang 10 utos pero mapatay ng mga walang muwang na sanggol. Ha? Mapatay ng mga walang muwang na sanggol. Pag nagdesisyon yung nanay, ipa-abort yan, talaga pinapa-abort nila. Tapos sasabihin nila, tinutupad nilang kautusan, kapal! Ha? At ating balikan yung sinabi ni Soriano dito. The gates of hell is prevailing over your church pag lahat ng bisyo, lahat ng kasamaan nasa iglesia mo. Ay, mali.
Nali, it is not prevailing. Bakit? Kung ikukumpara mo yung mga bisyo na yan, kumpara mo sa mga santo namin, mas marami ang santo namin, at sa mata ng Panginoon, tinitingnan niya yung kabutihan, hindi kasamaan. Mga masasama lang ang tumitingin sa kasamaan. Sabi nga ni Father Darwin bilang exorcist, God will call you by your name. Ano daw? God will call you by your name. Adam. Moses. Simon Peter. Pag ang Diyos tumawag sa iyo, He will call you by your name. Pero, ang demonyo, He will call you by your sin. Huh? And I assure, tamang sinabi ni Father Darwin doon. Bakit? Tumugma doon sa napanood kong pelikula, The Pope's Exorcist. Tumugma doon eh. That the devil will call you by your sin. Diba meron siya nakikitang libro na kasulat doon? The devil will call you by your sin, but God will call you by your name. Sa madaling salita, tama, may mga bisyo sa loob ng iglesia. Pero, tama ba na sabihin mo ng buong iglesia, pintuan papunta sa impyerno? Mali. Napakamaling tagapangaral nung ni Eli Soriano. Napakamali mo talaga, Eli Soriano. Ha? Napakamali mo. Halimbawa, ganito. Yun ay nasa Mateo 13:34. Babasahin lang natin Mateo 13:34 no, kung hindi ako nagkakamali. Ito yata yun eh. Mateo 13. Hindi ako nagkakamali. Double check lang natin ano. Baka mali. Ito. 24. Ano simulan sa Mateo 13:24. Anong sabi dito? Tingnan niyo ha. Muling nagbigay ng talinghaga si Jesus sa kanila. Ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa kwentong ito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Yung bukid na yan, at na ipagpalagay na yan ay iglesia. At yung mga mabuting binhi, ito yung mga mabubuting miyembro ng iglesia. Yan, okay? Pero kinagabihan, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo at umalis. Yung naghasik dito, at ipagpalagay, ito ang demonyo. Yung damong inihasik ay yung mga bisyo. Ha? The same. Referring to the church na siyang tinanim ng Panginoon at siyang dinaglagyan ng mga mabubuting binhi, the same church nilagyan ng damo ng demonyo. Dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo at umalis. Nang tumubo ang mga tanim at namunga, yung mabubuting binhi, tinanim ng Panginoon, lumitaw din ang masasamang damo. Sino nagpalitaw dito? Yung demonyo naghasik. Ngayon, dahil ba may mga damo rin sa loob ng kanyang taniman, lahat hinarbis na at tinapon sa apoy? Mali. Tuloy natin ha. Nang tumubo ang mga tanim at namunga, lumitaw din ang masasamang damo. Kaya pumunta sa kanya ang kanyang mga alipin at sinabi, hindi po ba mabubuting binhi lamang ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Paano po ba ito nagkaroon ng masasamang damo? Sinabi ng may-ari, isang kaaway ang may kagagawa nito. Inanong siya ng mga utusan, gusto po ba ninyong bunuti namin ang masasamang damo? Ha? Bunutin ang masasamang damo? Ano sagot ng may-ari? Huwag! Baka mabunot din ninyo pati ang trigo. So wag! Wag lang! Ano yung damo? Ang damo ay isang representasyon ng kasamaan na nasa loob mismo ng kanyang taniman. Nasa loob mismo, nandoon ang damo, sabay na tumubo sa mabubuting trigo. Ngayon, yung mabubuting trigo naman, yun yung mga namuhay sa pananampalataya.
Sinabi ba ng Panginoon na pati na yan, idamay mo na. Damay-damay na lang to. Kasi nandiyan tumubo eh. Ganoon ba sinabi ng Panginoon? Hindi. Sabi ng Panginoon, wag. Baka mabunot ninyo pati ang trigo. Hayaan na lang muna ninyong lumagong pareho hanggang sa anihan. Ano yung anihan dito? Ito yung final judgment. Ha? Kapag dumating na ang panahong yon, sasabihin ko sa mga tagapag-ani na unahin mo na nilang bunutin ang masasamang damo. Sabihin, unang matatapon sa impyerno yung masasamang tao. At bigkisin para sunugin. Pagkatapos ipapaani ko sa kanila ang trigo at ipapaimbak sa aking bodega. Oh. Ikinuwento pa sa kanila ni Jesus ang paghahalintulad na ito. Ang kaharian ng Diyos ay isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang bukid. So, the same lang to, no? The same lang tong concept ito. So, ito ibig sabihin nito. Sabay natutubo. Walang sinabi ang Panginoon, idamay nyo na yung pati mga tanim ko. Tama ang sinabi ni Soriano na may mga bisyo, mga bisyoso sa loob ng iglesia. Pero it doesn't follow na ang iglesyang ito ay pintuan na patungo sa impyerno. Napakamaling katuruan. Ang alam kong iglesia na patungo sa impyerno, yung iglesia ng mga antikristo. Oh. Ano yung iglesia ng mga antikristo? Ito yung iglesia tinatag ng mga taong ayaw sumunod sa tunay na iglesia, bagkus nagtayo ng sariling kanila. O yan. Yan ang pinaniniwalaan ko dyan. At ituloy ang video. Hindi yan ang totoo. Ang totoong iglesia, hindi pinananaigan ng impyerno, ng pintuan ng impyerno o ng kasalanan. Ay, mali! Mali. Hindi pinananaigan. Tandaan mo, Eliseo Soriano, o sa mga ang dating nanonood ngayon, tandaan ninyo. Si Judas, miyembro ng iglesia, napanaigan ng kasamaan. O, sabihin ba, yung iglesia, masama na rin. Sabihin ba, dahil napanaigan si Judas ng kanyang kasalanan, ibig sabihin ba, yung buong iglesia na, ano na, pintuan na patungo sa impyerno, napakamali mo. Ha? Napakamaling paliwanag ito ng ang dating daan. Oh. Dahil pa nagdalawang isip, si Tomas, ibig sabihin ba, naging pintuan na rin sa impyerno kasi nadaig siya. Oh. Si Pedro, sinabihan na ng Panginoon, no? Na ako'y iyong i-deny, no? Ako'y iyong ipagkakanulo. 3 beses di naniwala sa Apostol Pedro. Kahit na sinabihan siya, nangyari pa rin. Oh. Talagang ipinagkanulo niya ang Panginoon ng 3 beses. Ibig sabihin ba, dahil ginawa rin niya, nadaig siya ng kanyang kasamaan, ibig sabihin ba, pintuan na rin sa pagpuntang impyerno, iglesia ginaaniba ni Apostol Pedro? Tapos nilagay pa ng dating daan dito, the best answer. Ay, nako. Napakamali. Sobrang mali. Sobrang mali. Ano? Sobrang mali. Napakalaking mali nito ni Eliseo Soriano na sinusunod ng mga panatiko niyang membro. Tuloy natin. Dapat ang kasalanan inihiwalay sa iglesyang totoo. Mali! Dapat ang kasalanan inihiwalay. Eh, paano kung hindi mahiwalay? Gaya nang nangyari kay Tomas, kay Apostol Pedro, kay Judas. Sila ay nasa loob ng iglesia nang gawin nila yung mga kasamaan na yon. Si Tomas, nagdalawang isip, hindi siya agad naniwala, masama yon. Pero nasa loob siya ng iglesia nang nangyari yon. Si Pedro, ipinagkanulo ang Panginoon ng 3 beses. Nangyari yon, nasa loob siya ng iglesia, sa labas nun. Oh. Sino pa? Tinawag pa siyang Satanas ni Kristo.
Pero nang tawag sa Satanas, nasa loob siya ng iglesia noon. Ganon din si ganon din si yung si Judas. Nung si Judas ay nagtraidor, nasa loob siya ng iglesia nung wala siya sa labas. Ibig sabihin ba, wala na, nadaig na. Napakamaling unawa ni Eli Soriano yon. Tuloy natin. Hindi pwede yung nasa iglesia kang totoo, mamamatay tao ka, mangangalon niya ka. Ay, mali. Nasa iglesia kang totoo, traidor ka, mali yun. Ginawa nga ni Judas eh. Di ba? Ginawa nga ni Judas. Nasa iglesia kang totoo, pero itinatanggi mo ang Panginoon. Nagawa nga ni Apostol Pedro eh. Pero does it make them to become a non-member of the church? No. Member pa rin sila. Yan, mali talaga ang unawa ni Eli Soriano dito. Lalaki ka, mambababae ka, drug addict ka, lasenggo ka, sugarol ka. Hindi po totoo yun. Kaya kailangan, pag-aaralan natin yung kahulugan ng sinasabi sa Biblia. Hindi po ako tutol, kapatid. Si Kristo talaga nagtayo ng iglesia. Hindi po ako tutol doon. At ang itinayo niya, tingnan niyo ating kunin to, ating ikat ito. Hindi siya tutol na si Kristo talaga tayo ng iglesia. Pag may nakasalamuha tayo na sinabing hindi si Kristo ang tayo at i-play ito. Natin kung anong sasabihin niya si ito. Baka, inedit mo na naman yan. O, tuloy natin. iglesia ng Diyos, yun ang binili niya ng kanyang sariling dugo. Yun po ang sagot ko doon, kapatid. Yun ang nasa Biblia kasi. Maraming salamat, Brother Eli. Salamat po. Ayun, nagsalamat na siya. Kung ako pa dito, tanungin ko to eh. Sabi mo, na hindi si Kristo ang nagtayo, kundi ang Ama. Tapos ngayon sasabihin mo, na wala kang tutol na siya nagtayo. Alin ba ang mali sa sinabi mo? Yung una, yung kalawa. Pero hindi nagawa ni Efren de la Peña. Bago sinabi lang niya, maraming salamat sa iyo. Ano yung magagawa doon? Tuloy natin na niya. Wala na. Last na yan, oh. Ayan, last na. So, yan ay isang isang batayan na nabasura yung ano ni Efren de la Peña kasi hindi niya na-follow upan si Soriano doon. Sabi mo, hindi si Kristo ang nagtayo. Tapos ngayon sasabihin mo, siya ang nagtayo at wala kang tutol doon. Alin ba sa dalawa ang mali? O, di ba? Okay, so, atin ang basahin yung ating mga comment section nandito sa ating live. Ito ay Rian Montejo, good afternoon bro Jando, God bless you always. Delphine Pano Rabago, morning bro JD. Sokay Gapol, good morning bro. JD, you know. Si Scary Garpol, nag-send sa akin ng 100 stars. Wow. Thank you. Grabe, bigat na mata ko. Cora Bertumen, good morning bro Jando, God bless you always. From Ranilo Delfin Lacuba, bro Jando, maayong hapon. Wala naman lagi live sa exorcism. Salamat watching from Carmen Agusan del Norte, God bless. Alangan close man. Saan pag-live kung close? Okay? Ingon si Cirilo Castro, birahe bro, birahe. Birahe, chikahe, birahe. Ha? Ala, birahe, pikahe, chachahe. Okay. Sabi naman to ni Lorna Dayaw Kanila, no, good morning everyone. Moncada ba yun? Ray Moncada, iniwanan ng SDA kasi pumapatay ng mga walang kalaban-laban, napakasama. Tapos, ang kakapal ng mukha, sabihin nila, sila ang tumutupad sa kautusan.
Anong katuparan ginagawa nyo? Isa lang ang nalabag nyo na lahat sa pagpatay nyo sa mga batang yon. Ano masabi ng Panginoon doon? Pinatay sila kasi sila ay bunga ng incest. Bakit? Kasalanan naman ng mga bata na sila ay bunga ng incest. Alam nyo yung incest? Anak, tinira ni tatay, nagkabunga, nagkabunga yung anak ni tatay tsaka ni ate nagkabunga. Incest 'yon. Anak sa magulang sa anak, kapatid sa kapatid, incest 'yon. Hindi kapatid sa pananampalataya, talagang kapatid nga sa kanilang mga magulang, ha? Oh. Incest 'yon. Kahit nabunga siya ng incest, hindi pa rin siya dapat na siya yung patayin. Pag sinabi ng nanay, bunga ng incest yan, ipa-abort ko na. I-abort din ng SDA Church. Diba? Grabe talaga itong SDA hospital na ito. Ha? Halimbawa, babae, ginahasa. Yung ginahasa, nabuntis, nagbunga. Pag dinikaran ng mama, hindi yan anak ng asawa ko. Bunga yan sa rape sa akin, ipa-abort ko na, ipapa-abort din nila. Tapos ang lalakas ng loob sabihin, kami ang sinasabi ng Revelation na tumutupad sa 10 utos, sarap nyong... Jamos dan maasin? O dan maasin, sagutin mo yan. Talaga? Tuloy natin. Si Roel Balala, good morning Brother Jando, watching from Bagong Barrio, Caloocan City. God bless us all. No? Si Josefina Jordan Sarmiento, sabi niya is good morning Brother Jando Alabado, Warlito Tomol, bro, tahimik na, yun na nga. No? Dodds Lanod, bro, kailan ba yan nangyari? Nagkasagutan si Soriano at Efren de la Peña ba? Ewan ko. Pareho yung video, maliwanag naman talaga yon. Si Efren Yap de la Peña ang nagtanong. Yung wala namang ibang na mahilig gumaya sa mga kilos at galaw ni Brother Suk Fernandez. Alam nyo, mga kaibigan, walang ibang gumagaya noon, si Efren Yap de la Peña, no? Nagpunta siya doon sa ano? Nanggagaya na lang tuloy, pati si Marcelo, nakukopya na rin yun. No? Yung mga ganyan mga estilo, yan, no? Okay. So, kailan ba nangyari yon? No, wala ko idea kailan nangyari yon. Ngayon ko lang nakita, natanggap ko, nakapagtanong pala si Efren Yap de la Peña kay Soriano, kaso nga lang hindi niya diniinan. Ang sarap diinan nun eh. Sabi mo, na hindi si Kristo ang nagtayo. At ngayon, tinatanggap mo na siya ay nagtayo. Alin sa dalawa ang kasinungalingan? Yung unang binanggit mo o itong binanggit mo ngayon? Kapag ginano niya yon si Soriano. Ha? Tuloy natin, no? Ingon naman si Entel August Purakan, mailin na araw, bro JD. Mailin? Anong mailin? Tamron, Yunel Gubot, pagkakataon mo na, makipagdiskusyon ka dito. Sino si Yunel Gubot? Pakisabi, sino si Yunel Gubot? SDA ba yan? Sabi mo, magpagtalakayan sa akin dito. Si Rogelio Moral, si Lord pa mismo ang nag-recruit kay Judas pero gumawa pa rin ng kasamaan. Have a blessed day. I love my Catholic faith. Authentic. Talaga napaka-authentic ng ating Catholic faith. Sabi ni Bernarda Ibar sa Balmayong Buntag, bro JD, watching from Las Piñas City, Manila. Sabi naman ni Bonifacio Satore, Mayong Buntag, bro Jando, watching from Pagasawitan sa Santa Cruz. Rogelio Moral,
Kaya kung nagkasala ang mga pari, hindi na ako magtataka. Normal talaga magkakasala yan. Tao lang yan eh. Ano ba naman yan? No? Almira Pading, good morning bro Jando. Okay, nagsis sa akin ng 100 stars. Wow, thank you po. Very thank you so much po. Okay, Nieves Bongkawel, morning bro. And then, Bonifacio Satore, Saksak Sinagol, si Eli Soriano. No? Tayo kay Luigi Anthony Plaida, tinalikuran ba ni Raymond Cado ang 70 Adventist? Tinalikuran niya. Based doon sa kanyang video na ginawa, tinalikuran niya. Itinitiwalag niya ang kanyang sarili. Tinalikuran niya. No? Si J. Ann Nuevas, nalala ko tuloy yung pikat day ni Bro Jando tapos umabot sa chismis sa Davao. Natawa ako doon kasi napikon siya doon. No? Akalain ko naman gano'n pala ka CCTV itong si Holly Google. Kung makapanlait siya sa akin, wagas na wagas. No? Makapanlait siya sa akin, wagas na wagas. Tapos, gumunon lang ako. Sabi niya, pinikatan ako, wag batasan tawhana ka, pinikatan mo ako ha. Galit na galit si Holly Google. So, tayo kay Benuardo Piamonte, good morning bro, watching from General Santos City. Okay, Ella Cho, hello po, watching from Bangkok, Thailand. Si Yoso Bim Bim, good afternoon bro JD, happy lunch after. And then, dito naman tayo ngayon kay Basians Kamaturan. Mayong Udto Jando, watching from Tambuli, Lapu-Lapu City. O, taga Lapu-Lapu, day ka bro. Si Bods Bungski, watching from Middle East pala. Okay, Dave Lingatong, Orellanada. Bro, nganong wala man ang saba-saba mga SDA pastors of evangelists sa abortion guidelines sa SDA hospital. Lang isaba-saba sila may madaot. Yun isaba-saba. Madaot pa lang sila nakaingon ni ate. Yun isaba-saba na. Kunya, kayo makasulting. Nagtuman sa kasuguan. Anang SDA, ako ni kuhan ng SDA, ako ni kuhan nun. May tungkol din ning kuhan, kaning abortion. Basta na SDA, may pagtalak kaya to, ato nang iskutan yung tungkol sa abortion. Sa reaction nila, Zet Aiko, a blessed morning, bro, Jando Alabado. Rudes Bongski, God bless, bro. Shipura Kanama, mauni among ganahan sa imo, Brad JD, imong mga gesture, makawala og kapoy. Yeah, makawala og kapoy, pero kung mata, pitin bugatan na ako. Grabe. Tulgon nga, pati tulgon na ba? Bukat kong mata, Ingon diri si Kwan, maudeng duka ko maulan sa labas. Grabe. Bugata. Ingon si Sokay Garpol, bro, ilang ulit ko balikan yung sa inyo ni SLTV. Galing nyo talaga ni Bro Romel. Ano na ta? Kasudan. Di kwato balikan yung kami ni SLTV, galing nyo talaga ni Bro Romel. Alangan, ang style kasi ni SLTV, baligtaran. Nangopya sa ang dating daan. Sinabi ko kay Giles Almasora, pag nagharap tayo, gamitin mo yung estilo ni Eli Soriano, ha? Yung gesture niya, kopyahin mo. Dahil napakadaling talunin ang mga nangungopya kay Eli Soriano.
Pag nagmura ka na nagmura, objection lang masasabi ko dyan. Objection, tina't hindi ka magpapapahiya doon. Sige, murahin mo ko. Nasa rule, walang atake personal. Murahin mo ko, violation. Objection, moderator. Ilagay din sa batas. Pag hindi sumunod sa moderator, ideklarang talo. Meron kaming ganyang rule dati. Ba't nawala? Hindi na nagagamit. No? Okay. Recos Cosa Nits. Good afternoon, bro. From Cotabato City. Okay. Luis Banati Jr. God bless, bro. Watching from Cagayan Valley. Sokay Garpol. Wasak talaga sa ASL TV. Oh, wasak. Tinan mo. Muli siya nag-live. For clarification sa mga bersikulong ginamit. Ano kaya mga pinagsasabi niya doon, ano? Ati kayang, pwede i-review yung ano niya, yung kanyang mga pinagsasabi doon. Try natin, ano to yun, ano yung, ano niya, yung kanyang pinagsasabi doon sa live niya. Ayan na, kasi bigat talaga ng mata ko eh. Next time na lang yun, nating gawa ng episode yung ano niya, yung ginawa niya video doon. No? Okay, sabi naman ni Jumel Valoria, pa-shoutout bro. Bro, good afternoon. Ito, Jumel Valoria, ang tumalo kay Chai Chester. Chai Chester daw yun. Basa doon. Ayusin mo magbasa. Ang kanyang pronunciation is Chai Chester. No? Sana sa mga vlogger gaya ni Chai Chester, kung ano yung mga vlog nyo, doon na lang kayo magtuon. Huwag nyo na lang pasukin ang larangan ng reliyon. Eh pag pinatulan namin kayo, talagang mapapahiya kayo. Si Chai Chester, naku, tinalo talaga ni Jumel Valoria. In fact, lumalabas sa tema yung kanyang mga katanungan. Oh. No? Dahil mo tayo ngayon kay Yoso Bimbim. Palaging butata talaga ang iglesia ni Dalaginding. Watching from Tacloban City, Leyte. Oh. Ayun, maingay na si Divine. Umiyak na si Divine. Gising na si Divine. Okay, Bernardo Basabal nag-send sa akin ng 10 stars. Wow, thank you po. Thank you po. Si Yam Montejo, basta mga sulpot, mabutata, jud na kay mga fake man. Ngoy. Ann Carsano, pagkape una dyan do. Oy, di ko, bahala niya. Ang inom ko talaga is gatas. Gatas? Chur. Yeah. Baby face pa to eh. Ay namugpalag. Okay. J. Ann Nuevas, tapos nakakatawa talaga yung background mo bro JD, kaya nababad trip din dyan ng MCGI. Oh! Si Almasora, si Larry Silva, tsaka si Esel, nababad trip sa ganito. Nababad trip sila. Ayaw nila yun. Ano yung mga pinapatugtog mo dyan? Nababad trip kami yan. A few moments later. Yun naman si Divine. Okay, tuloy tayo eto. Sino kayang gumawa nito? Ha? Multitasking. Ha? Multitasking. Na nagpo-program ng Bantay Bata 163 pa. Okay, tuloy tayo dito sa babasa ng comment. Sabi ni Yam Montejo, sabi niya dito is, tinuod jud bisan ako dili nako laagan, naara jud ko sa balay, makawala sa stress. Makawala ko kung stress ko no. Ha? Makawala ko stress, pero ang mga protestante na stress ako Dave Lingatong Aurelianeda. Ayaw pag-isgutog sudan nga karning baboy bro, kay masuko ang mga SDA nga follower. Happy lunch dihas inyo bro. Na mo wala bang sudan jud, lechon baboy. No? Toto Lamanila, mayong udto bro. Naglantaw ko diri sa Bacolod City. God bless. Go go Power Ranger. Go mga CFD dia ito. Power Ranger.
Sylvia and Dave Culbertson. Go, 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 go lang, JD. You are telling... Mura mag-edit. Go, 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 go. Mura mag ka ng DJ ba? Go, 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 go. God is with you. Sabi ni Answering Questions That Matters. Pa-shout out man po from Masbate. Isay nara. Di ko pwede ito sudaan na mama. Di uro ko ato. Gawas ko ron. Ako sa kawasan eh. No? Yung under si Roderick Flores Agustin. Good noon, bro John. Watching from Pagadian. Uy, taga Pagadian din ni si Roderick. Silingan din mo ni Kwanday, ni Kenneth Bustamante. Dodds Kumpaner Gabi, mayong udto, bro, watching from Takurong City. Naman di dialogos pagtuon na ilang ko ano? Ilang Bustamante no, nga stasyon no? Sa nila, Power 99 FM? Na sila dialogos pagtuo, ilang yara pang dialogos pagtuo. Daghan ng, tatanang si Ibden na programang dialogos pagtuo, no? Dialogo sa Pagtuo! Dialogo sa Pagtuo. Tulumanon nga magtugkad sa mga doktrina sa nagkalanlaing relihiyon aron mo tumaw ang kamaturan. Dialogo sa Pagtuo. Gawas nung paghiskot alang sa tadang mosalbot. Yan, dialogo sa Pagtuo, no? Okay, ito naman tayo ngayon, mayong udto, bro JD og Satanan from Sofia Mendoza. Si Takurong City ni si Dodds. Takurong, ano ni Takurong? Sultan ko na Takurong, no? Lagam din alabado sa kuwan eh, sa Takurong. Anong alabado sa Takurong, no? Jan Mar Soterol Escalante. Good noon, bro JD. Watching from Mulave, Zamboanga del Sur. Uy, Mulave. Taga di ako mga parente nga mga sabadista. Ingon, dili mamista. Pero kada pista sa mua sa Osamis, tuwa na sila. Lain na naglamisa. Luigi Anthony Plaida, kung muhawa si Raymond Cado sa SDA, asa ka siya magpabunyag. Yan ang problema. Magod pa niya, muhawa ko diha. Ang akuha, alin na lang ko sa kuwang magsulo na lang ko sa pagtuman sa kasuguan. Washing ko siya planong balilay relihiyon. Siya plano siguro. Balik lang yung relihiyon. Mula magsulo to siya. Umubalin manggali. Naku, problema na po na. No, ingon diri si Dea Dux. Pa-shout out, bro JD. Ya, Montejo. Ako lang ang tigpikat nila, bro JD. Okay. Denver Santiago, ganun din. No? Gumanon na. Pag ganyan ko. Objection, moderator. Galit na galit sila sa akin. Ano ba naman yan? Ako, hindi naman dirty finger yun eh. Yun ay bunga ng aking tuwa, saya. Bakit? Nakita ko, bagsak sila. Alam mo yung sa Cagayan de Oro, sumayaw pa nga ako dun eh. Sumayaw ako dun. Inedit ni Alvin Sanchez. Problema lang, yung sayaw ni Jerry, di niya sinama. Nahiya siguro. Hindi marunong sumayaw si Jerry Laig. Ingon din si Rito Esperanza watching from Central Bicutan, Taguig, Metro Manila. Entel August Puracan. Hi, baby Sainara. Si Sainara, ito sa atbang Simfield Scale Insect. God bless, bro JD. Gikan nila sa Camp Phillips Bukid noon. Fyodor Jonaldo Jimeno. Maayong Otto Brojando watching from CDO. Katolikong Bato. Shout out Brojando watching from Milanilla, Cebu. Jim Bungalos is watching. Mamie Tutor Bukbok. Sorry bro, anak nako gaduwa sa emoji. Nag-sent angry.